Muli po, magandang araw sa ating lahat. At ngayon po ay patuloy po tayong kakaroon ng paglapit sa Diyos. At salamat sa Panginoon na meron tayong pagkakataong lagi, no? At kahapon hindi po ako nakapag-upload, pero ganun pa man po ay patuloy pa rin po tayo consistently. Nagawin po natin itong devotion o pinakapanata po natin sa Diyos, na magbibigay po tayo ng ilang saglit ng oras o mga saglit pong oras para po makuha natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, na isa sa mga pribileyo po natin ito, na tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makalapit po sa Kanya. Kaya naman po itong aking napagbulayang mga talata po ng Biblia sa Ephesians 2, beginning verse 1 hanggang 4, na dito pinapakita po mga kapatid na tayo po ay nung wala kay Kristo, wala tayong pagkilala sa Panginoong Diyos, nagkaroon tayo ng spiritual death. Mapansin po natin din po sa Genesis po, no, na kung saan po ay nakita po sa Genesis 1:2 na yung mundo ay wala pong form, madilim, so void po. At pagdating din po sa Genesis 2:7 na lahat po ay kapag kinain daw po, no, yung sinasabi po doon na kapag kinain yung isang puno na napakaraming puno pero meron po isa doon na pinagbabawal, kapag daw kinain po ito ay tayo daw po ay mamamatay. Ibig sabihin yung tao daw po ay mamamatay. So, kaya naman nakita natin dito, no, na tayo po talaga nagkaroon po ng tinatawag na spiritual death. At doon po sa ating pong kamatayang spiritual, nagkaroon po ng pagkakataon ngayon si Satan, na dating Lucifer, na nagkaroon po ng tinatawag na power over us. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagkakataon na ma-penetrate po ang buhay natin, na tayo po yung magkasala. At pinasok din po niya yung sistema po ng tinatawag na mundo, no? Yung sanlibutan, o yung papasok po yung kamunduhan po dito, yung sistema po ng mundo. Ngayon, kung makikita po natin, no, ang dami po ngayon mga tao na nagsasabi na sila po ay mabubuti, sila po ay religyoso, pero kung titignan mo, sila po yung karamihan po ay spiritual dead po. They are walking dead. Ganon, sabihin yung ang kanila pong lakad ay bagamat they are living life or alive, pero kung titignan po natin at titignan po ng mabuti, wala po yung buhay na spiritual na kanila pong pinamumuhay. At doon nga po pumapasok po yung kahalagahan po na tayo po yung naborn again, tayo po ay nakakakilala po sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi ang dami pong tanyag na tao, hindi tanyag na tao na lumalakad po sa kanilang buhay dito sa sanlibutan. Kung tignan po natin, pati po yung social media nagamit na po, at yung pong mga sistema po na ginagawa ngayon ng tao, kahit po sa politika, kahit po sa ekonomiya, kahit po yung mga leader po, no? At kahit po ang mga tao na nagsasabi na sila po ay mabubuting tao, ngunit ang kanila pong buhay ay pagpatay po ang kanila pong spiritual ay sa harapan po ng Diyos, sila po ay nagkakasala. At pangalawa, yung pong itong flesh, nagkaroon po tayo ng desire, the flesh natin, na mas kinukonsider natin ang ating mga laman, na kung saan doon po tayo nagkakaroon po ng problema kapag kayo nag-desire na po ang flesh natin, ay truly po na nagkakasala po tayo. Kaya nga ho, dito pinapakita na dahil kay Kristo, dahil po sa Diyos Ama, yung kanyang pong yung yaman po niya, yung kabutihan po niya, yung habag niya, tayo po ay nagkaroon po muli ng pagkakataon na malinis po tayo sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan lamang po ng ating pong pagtanggap at pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito yung pinakabiyaya po. Kaya nga ho,
Ang team natin nakaraan, yung pinaka-team, yung kabutihan, yung mercy ng Lord, yung kayamanan ng Lord. Ang pinaka-lingwahe po nun ay biyaya, at ang biyaya po ay si Kristo, at si Kristo po ang ating pong tagapagligtas. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay patuloy binigyan ng pagkakataon muli ng Diyos. At salamat sa kanyang pangako na lagi tayo hinihintay. Good morning po muli. Magandang araw po sa bawat isa po sa atin.